Hindi ako makapaniwala nang matanggap ko ang text kagabi ni Marge. Parang kahapon lang ay nagkumahog akong nag-ayos para maagang makarating sa school. Hindi ako nakakatulog ng maayos kagabi dahil sa natanggap na balita. Hindi ako makapaniwala. Parang sasabog ang dibdib ko sa lakas ng tibok ng puso ko. Pagdating ko ng school ay nandun na lahat ang mga kaibigan ko. Niyakap nila ako ng napakahigpit. Amaya, hindi ko inakalang siya. Sambit ni Catherine na hindi na natapos ang sinasabi dahil humagulhol na. Kumulas ng yakap sa akin si Catherine. Nandito kami ngayon sa ilalim ng rubber tree na madalas naming tambayan. Tingnan ko isa-isa ang mga kaibigan ko at baka sa mukha nila ang sakit. Nakita kong nakayukulang si Sarina at hindi ko alam kung ano ang nararamdaman niya. Gusto ko siyang yakapin. Pilit ko rin pinipigil ang sarili ko na mapaiyak pero hindi ko kayang pigilan ang sarili ko at humagulhol na rin ako. Niyakap ako ni Daryl at hinaplos ang likod para pakalmahin. Siguro ay oras na niya. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos, sabi ng gumagaral-galti ng boses. Hinaplos ko rin ang likod ni Daryl. Alam kong higit sa lahat siya ang mas nasasaktan. Masakit ang mawala ng mahal sa buhay. Sinulyapan ko sina Marge at Roxy na tahimik na umiiyak. Nakakalungkot isipin na bigla na lang siyang nawala. Parang kahapon lang ay magkasama kami pero ngayon wala na siya. Binawi na siya ng may lalang. Alas 4 na ng hapon nang papunta ko ng library. Sinabayan ako ni Sarina. Sa library na naman ang bagsak nating dalawa, Amaya. Oo nga sagot ko at malungkot nang umiti sa kanya. Itutuloy pa ba natin? Tanong niya. Oo naman, tutulong ka pa rin ba? Of course, walang iwanan. Tumango ako sa kanya at matipid ng umiti. Pero bago tayo umakyat sa library, Amaya, may gusto akong sabihin sa'yo. Tumigil ako sa paglalakad at hinarap si Sarina. Wala akong pakialam kung pinagtitingan ako ng ibang estudyante. Inaya ako ni Sarina na maupo sa ilalim ng rubber tree. Amaya, tama ang sinabi ni Jax. Apo nga ni Karen de la Cruz si Ma'am Dizon. Nakita ko ang picture niya at ni Karen nung magkasing edad sila. Walang dudang resemblance, Amaya. Kaya pala parang pamilyar ang litrato ni Karen sa akin sa yearbook dahil kamukhang kamukha siya ni Ma'am Dizon nung dalaga pa siya. Sandali akong hindi nakapagsalita sa sinabi ni Sarina. So ang ibig sabihin nito ay si Ma'am Dizon ang may kinalaman sa nangyari. Siya kaya yung pumunta sa stock room. Sa kanya kaya ang kamay na humawak sa akin sa music room. Pero bakit naman yun yung gagawin? Sa tingin ko ay ginagawa niya yun para protektahan ang pagkatao niya. Baka ayaw niyang malaman natin o maungkat ang lahat ng tungkol kay Karen dahil iniisip niyang kahihiyan yun sa pamilya nila. Tama ka. Posible nga sigurong siya ang nananakot sa mga gustong tumuklas kay Karen. Halimbawa na lang si Mabel. Maybe she scared Mabel to death. Hindi lang si Mabel, Amaya. Ano ang ibig mong sabihin, Sarina? Amaya, aakyat ka bang library? Tanong ni Chuck na biglang sumulpot kasama sina Marge, Roxy at Kay. Tumango kami ni Sarina. May kailangan kayong malaman. Mukhang may sagot na tayo sa lahat ng kababalaghan dito sa school. Sabi ko na tinignan isa-isa mga kaibigan ko. Tinanguan niya ako ni Sarina at kinuwento ko sa kanya ang sinabi ni Sarina sa akin. Kailangan mo ring makita ito, Amaya. Sabi ni Roxy na may inabot sa akin ng documents. Ano to? Tingnan mo. Sinabi sa akin ni Sarina na kunin niyan bago kami nagsiuwi kahapon. Nanlaki ang mata ko. Totoo nga ang sinasabi ni Sarina. So si Ma'am Dizon nga. Ang mabuti pa kusapin natin siya mamaya pag alis ng mga estudyante sa library para walang makarinig, sabi ni Chucks. Sa totoo lang hindi naman niya tayo kailangang takutin pa o ano. Kung sinabi lang niya sa atin ang tungkol kay Karen, hindi naaabot sa ganito. Sana nandito pa yun ang kaibigan natin. Kaya nga, Rox. Pero ang sinasabi ni Amaya, baka natakot lang si Ma'am Dizon na maungkat ang mga nangyari dati. Natatakot siyang malaman natin ang tungkol sa pagkatao niya. Kaya niya nagagawa ang mga bagay na yun. Pero March, mali pa rin dahil may namamatay dahil sa kanya. Hintayin lang natin na umalis ang mga estudyante sa library. Saka natin kausapin si Ma'am Dizon, sabi ko. Madilim na nang umalis ang mga estudyante sa library. Kaya tinext ko na si Kuya Chong na daanan na lang niya ako mamaya rito sa school. Magte-text na lang ako sa kanya kapag lalabas na ako ng school. Nandito pa rin kasi kami sa naghihintay. Hindi naman namin nakala na may meeting palang student government na ginanap sa library kanina kaya ngayon lang natapos. Alas 7 na ng gabi at nandito pa rin kami sa school. Nang bumaba ng lahat ng estudyante, agad kaming pumasok sa library at naabutan namin si Ma'am Dizon na nag-aayos ng mga upuan. Oh, bakit nandito pa kayo? Bakit hindi pa kayo umuwi? Gabi na. Magandang gabi po. Bati ko kay Ma'am Dizon at dumiretso sa kanila lagyan ng yearbook. Dinala ko yun sa table sa harap ni Ma'am Dizon. Hindi hinihiram ang yearbook, Amaya. Paalala nito.
Hindi ko po hihiramin. May ipapakita po ako sa inyo. Sagot ko at naupo sa silyang nasa harap ni Ma'am Dizon. Nagsiupuan din ang mga kaibigan ko at tahimik na nakikinig. Gabi na, Amaya. Bukas mo na lang ipakita sa akin. Kailangan ko na ring umuwi. Sandali lang po ito, ma'am. Sabi ni Jax, maupo muna kayo. Naramdaman ko ang pag-aatubili ni Ma'am Dizon. Mukhang ang takot siyang mapatunayan namin ang nangyari dito sa school. Takot siyang mapatunayan namin ang ginawa niya kay Mabel at sa kaibigan namin. Binuklat ko ang pahina kung saan nakasulat ang pangalan ni Karen de la Cruz. Nakita kong napalunok si Ma'am Dizon. Itinuro ko sa kanya ang larawan ni Karen. Alam ko pong kilala niyo siya. Panimula ko. Kilalang kilala, hindi po ba? Ano ang ibig mong sabihin, Amaya? May ideya na po kami tungkol sa kanya at tungkol sa iyo. Napabuntong hininga si Ma'am Dizon. Mukhang nalaman na ninyo ang tungkol kay Karen. Sambit ni Ma'am Dizon na natawa ng peke. Nagkatinginan lang kami ni Sarina at nagtataka. Iyon lang ba ang reaksyon ni Ma'am Dizon? Hindi ba siya natatakot dahil maaaring maapektuhan ang pangalan niya rito sa school? Si Karen, she was my father's mother. Panimula ni Ma'am Dizon. Kahit nagkaroon na kami ng ideya tungkol sa sinabi niya, ay nagulat pa rin kami. Iba pala kapag sa kanya na mismo nanggaling. Pinalaki ang ama ko ng lolo at lola niya. Sila lang ang mga magulang ni Karen, my greatest grandparents. Nabuhay ang tatay ko na pinuno ng panghuhusga ang pagkatao. Nabunga raw siya ng isang pagkakamali at kinukutya na isang malanding babae ang kanyang ina. Pero paano po nagkaroon ng anak si Karen? Takang tanong ni Marge. She was pregnant noong panahong nag-aaral siya rito. Hindi yun masyadong halata dahil maliit siyang nagbuntis. Paano niyo po nalaman ang tungkol kay Karen? My great-grandparents told my father and my father laid it to me. Kahit nabuhay ang tatay ko na hindi nagisna ng kanyang ina, naging masaya naman siya sa piling ng kanyang lolo at lola. May tanong po ako, singit ni Jax. Tumango si Ma'am Dizon. Sa pagkakaalam po kasi namin namatay si Karen sa CR dyan sa quadrangle. Noong panahon iyon, ay panganak na po ba ang tatay niyo? Tumangya kami sa tanong ni Jax. Isa rin kasi yan sa pagpapagulo sa isip namin. Hinimas-himas ni Ma'am Dizon ang kanyang malaking tiyan bago sumagot. Hindi. Ang sinabi ng grandparents ko sa tatay ko, ipinanganak ni Karen ang tatay ko doon mismo sa CR, noong oras na yun kung saan siya namatay. Napasinghap kami sa sinabi ni Ma'am Dizon. Ibig pong sabihin namatay sa panganganak si Karen at hindi nag-suicide. Si Roxy. Yes, maikling sagot ni Ma'am Dizon. Pero sa pagkakakwento po ng lola ni Sarina na naging kaklase ni Karen noon, sabi ko na sumulyap kay Sarina sa tabi ko. Tumango siya sa akin, ay nakita ni Ginoong Valdez na dating librarian si Karen na wala ng buhay sa CR. Napasinghap ako nang mayroon akong ma-realize, hindi kaya. Tama ang iniisip mo, Amaya. Sabi ni Ma'am Dizon na matamang nakatingin sa akin. Nakalimutan niyong alamin ang isang bagay. Ma'am Dizon, ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Roxy. Isipin ninyo, paano makikita ni Ginoong Valdez si Karen sa CR, kayong pambabaeng CR lamang iyon? Maliban na lang kung alam ni Ginoong Valdez na nandun si Karen. Sambit ni Sarina. Tumango si Ma'am Dizon. Alam ni Ginoong Valdez na nandoon si Karen. Kung ganun siya po ang dahilan kaya namatay si Karen, tanong ni Jax. Hindi, mabilis na sagot ni Ma'am Dizon. Nakita kong siniko ni Marge si Sax at inirapan. Si Ginoong Valdez ang nagpaanak kay Karen. Ano po? Sabay naming bulalas. Kung ganun po ay si Ginoong Valdez ang malungkot na uling si Ma'am Dizon. Mali ang iniisip niyo. Po, totoong malapit ang kalooban ni Karen kay Ginoong Valdez dahil katulad ko ay mahal din ni Karen ang library. Pero mali ang iniisip niyo kung iniisip ninyong may relasyon silang dalawa. Noong ipanganak ni Karen ng sanggol ay patagong ibinigay ni Ginoong Valdez sa mga magulang ni Karen ng sanggol para hindi na yun makagawa ng mga haka-haka. Ngunit hindi rin yun nakaligtas sa mga tao nang lumaki na ang tatay ko. Napakunot na o kaming lahat na nakatingin kay Ma'am Dizon. Kung ganun, sino po ang ama ng tatay niyo kung hindi po sa Ginoong Valdez? Ang anak ng dating presidente ng ating school paper. Si Ginang Arnaiz, narinig kong bulong ni Sarina. Si Ginang Arnaiz po, tanong ni ko kay Ma'am Dizon. Tumango siya ng marahan. Magkasintahan ang panganay na anak ni Ginang Arnaiz at si Karen, subalit mahigpit ang pagtutol ni Ginang Arnaiz sa relasyon ng dalawa. Kahit ano ay ginawa niya para itago ang pagbubuntis ni Karen. Ano po ang ibig niyong sabihin na kahit ano ginawa niya? Tanong ni Marge. Nasa 2 taon pa lang si Karen sa high school nang maging magkasintahan sila ni Andrew, ang 19 na taong anak ni Ginang Arnaiz. Nang tumutong sa 3rd year si Karen ay may nangyari sa kanila ni Andrew dahil para pabuntis si Karen. Ginusto ni Ginang Arnaiz na itago ang pagbubuntis ni Karen, kaya lumipat ng taon si Karen. Imbis na nasa 3rd year sila, nalipat siya sa 4th year para mapabilis ang pag-graduate na. Ang tawag ngayon sa atin ay accelerated.
Sadyang matalino si Karen kaya hindi iyon kinuwestiyon ng mga guro. Kaya pala imbis na 1970 dapat siya gagraduate na 1969. Sagot ni Catherine na kanina patahimik. Tama, Catherine. Pero nakita po namin sa library card ni Karen na section 2 siya. Mrs. Arnaiz was so desperate that time. Dumating kasi sa punto na hindi na maitago ni Karen tungkol sa pagbubuntis, kaya inalok niya si Karen na lumipat ng section 1. Dati kasi ay hindi katulad ngayon na nasa section 1 lang kumukuha ng valedictorian. Dati kahit nasa ibang section ka, pwede kang kuning valedictorian kung ikaw ang pinakamatalino sa buong taon. Kaya hindi pumayag si Karen. Hindi po pumayag, nasa section 1 po ang pangalan niya sa yearbook. Yes, Chuck, sa pala ng pagtutol ni Karen, ay inilipat pa rin siya ni Ginang Arnaiz. Kaya pala nagkaganon. Ang gulo pala ng pag-aaral ni Karen dito sa school. Sabi ni Roxy, nung nabasa namin sa article ni Mabel na nagpakamatay daw si Ginang Arnaiz sa dating office ng SE, ngayon ay stockroom na natin. Totoo po ba yun? Tumango si Ma'am Dizon. Sa ano pong dahilan? Tanong ni Catherine.